Isang mapagpalang araw sa inyo, mga tagapakinig. Muli, ako si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa isang pusong pinatahimik? Sabi nila, sa likod ng bawat tagumpay ng isang lalaki, mayroong isang babae. Pero paano kung ang babaeng iyon mismo ang tagumpay na pilit gustong agawin sa kanya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Clara. At kaya naman, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo, hindi lang bilang isang asset, kundi bilang kinabukasan ng Villamor Holdings, ang nag-iisa, Celine Aguirre. Ang dagundong ng palakpakan ay parang kulog sa loob ng Marangyang Ballroom. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng mga chandelier, daan-daang mga mata ang nakatutok sa entablado. Nakatayo roon si Marco Villamor, ang kanyang asawa. Nakangiti ng malapad habang itinataas ang kamay ni Celine. Tumayo si Celine mula sa kanyang upuan. Ang pula niyang bestida ay tila apoy na gumuguhit sa gitna ng silid. Ngumiti siya, isang ngiting matamis ngunit may talim, bago umakyat sa entablado. Hindi humihinga si Clara. Nanigas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mamahaling mantel. Kaninang umaga lang, ang mga kamay ding iyon ang nag-ayos ng kurbata ni Marco. Ang mga kamay ding iyon ang humaplos sa kanyang pisngi. Galingan mo, mahal. Bulong niya rito bago sila pumasok sa bulwagang ito. Hinalikan siya ni Marco sa noo. Isang halik na ngayon ay parang lason. Habang nagsasalita si Celine tungkol sa bagong direksyon at mga bagong investors, naramdaman ni Clara ang pagtingin ng mga tao sa kanilang table. Ang mga asawa ng ibang board members ngumingiti sa kanya. Ngunit ang mga ngiti ay hindi abot sa kanilang mga mata. Sa likod ng mga yon ay may awa, may panghuhusga, hiya, ang kahihiyan. Naramdaman niya itong gumapang sa kanyang balat. Mas malamig pa kaysa sa champagne na nasa kanyang kopita. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting sanay na siyang isuot. Ang nangiti ng isang Villamor. Ang ngiti ng asawa sa likod ng matagumpay na lalaki. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Celine, mula sa entablado, nakita niya ito. Isang saglit na pagbabago sa ekspresyon ng babae. Hindi tagumpay, hindi pagmamayabang, awa. Parang awa ng isang buwitre bago nito tukain ang kanyang biktima. Nang matapos ang talumpati, muling umugong ang palakpakan. Ngunit para kay Clara, ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang dibdib. At syempre, dagdag ni Marco, na akala mo'y ngayon lang siya naalala. Salamat din sa aking asawa si Clara, ang matatag na pundasyon ng aming tahanan. Ilang tao na lang ang pumalakpak. Isang papuring tunog paumanhin. Isang palamuti na isinabit na lang sa dulo. Pundasyon ng tahanan. Iyon na lang ba siya? Siya na nagpuyat para aralin ang mga papeles na pipirmahan lang ni Marco? Siya na nagbuo ng mga koneksyon na inaangkin ngayon ni Marco? Bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pauwi sila. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pagdating sa kanilang malaking bahay, naunang bumaba si Marco. Nagtanggal ng kanyang mamahaling relos na para bang wala lang nangyari. Sinundan siya ni Clara sa kanilang silid. Hinintay niyang maisara ang pinto. Ano ang ibig sabihin nun, Marco? Tanong niya. Ang boses niya ay pilit niyang pinatatag. Walang bakas ng luha. Hindi siya tiningnan ni Marco. Nagpatuloy ito sa pagtanggal ng kanyang cufflinks. Ang alin? Ang talumpati. Sabi ni Clara, bawat salita ay kontrolado. Ang pagpapakilala mo kay Celine, ako, ipinakilala mo akong parang kasama sa muebles ng bahay na to. Noon lang siya hinarap ni Marco. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Walang pag-aalala. Tanging pagod at inis. Clara, be practical, sabi nito sa malamig na boses. Celine brings in the investors.
Siya ang kailangan ng kumpanya ngayon. Humakbang si Clara palapit. Hindi makapaniwala. At ako? Marco, ako ang nagtayo. Pinutol siya ng kanyang asawa. Isang tingin na puno ng paghamak. Ikaw? Tanong nito, na para bang ang salitang iyon ay isang masamang biro. You're just my wife. Ang mga salitang iyon ay naiwang nakalutang sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikan ng malaking silid. You're just my wife. Tumalikod si Marco at humiga na sa kama na para bang nagtapos na ang usapan. Ilang minuto lang, naririnig na ni Clara ang marahan at pantay nitong paghinga. Payapa, mahimbing. Paanong nakakatulog ng ganito ang isang taong kalat-kalat na winasak ang puso mo? Hindi humiga si Clara, na natili siyang nakatayo sa gitna ng silid, parang isang multo sa sarili niyang kwarto. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang damit, hanggang sa kanyang mga buto. Be practical. Paulit-ulit na umikot ang salitang yon sa kanyang isip. Praktikal. Siya ba ang hindi praktikal? Siya, na nag-umpisang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama bilang isang simpleng clerk para matutunan ang lahat mula sa pinakamababa. Siya na nagpuyat gabi-gabi para pag-aralan ang merkado habang si Marco ay nasa mga business dinner. Siya na isinakripisyo ang sarili niyang pangalan at hinayaang si Marco ang mapunta sa spotlight dahil iyon daw ang praktikal para sa imahe ng isang pamilya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito ang nag-aalab na galit na gustong manakit. Ito ay isang galit na nagyeyelo. Isang galit na nagpapalinaw ng isip. Dahan-dahan, walang ingay, lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa study ni Marco. Ang bawat sulok ng bahay na ito, siya ang pumili ng disenyo. Ang bawat muebles, siya ang nag-aproba. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Umupo siya sa malaking leather na upuan ni Marco. Binuksan niya ang laptop nito. Ang password, alam niya. Kaarawan ng kanilang anak na si Mia. Napangiti siya ng mapait. Kahit sa pagtataksil, ginagamit pa rin nito ang kanilang pamilya. Binuksan niya ang email, walang kahina-hinala sa inbox. Puro mga usapang pangnegosyo. Sinubukan niya ang sent folder, wala rin. Parang malinis, parang pinag-isipan. Pero may isang bagay na hindi alam ni Marco tungkol kay Clara. Ang pagiging metikuloso niya, ang atensyon niya sa detalye. Kinlik niya ang trash folder at naroon, isang email thread na may subject na VH transition. Nagmula kay Celine. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang binubuksan ito. Ang unang email ay mula kay Celine, 1 linggo na ang nakalipas. Marco, my love, I spoke with Attorney Fernandez. Sabi niya, the power of attorney you signed last year is our key. We can use it to argue for temporary administrative control once we nullify her controlling shares. Kailangan lang natin ng tamang timing. Power of attorney, naalala ni Clara. Pinapirmahan yon sa kanya ni Marco nang minsan siyang na-confine sa ospital dahil sa dengue. Para raw yon sa mga emergency, para tuloy-tuloy ang operasyon ng kumpanya. Hindi niya kailanman inakala. Nag-scroll pababa si Clara. Ang sagot ni Marco, that's good news, my queen. Let's move fast. Habang akala niya abala lang siya sa pagiging ina. Mabuti na lang at kakampi natin si Tito R. He will support our motion in the next board meeting. Si Tito R. Roberto de Villa, ang pinakamatandang miyembro ng board, ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Ang huling email ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Galing ulit kay Celine, kaninang hapon lang bago ang party. Everything is set. After tonight, she will be nothing more than a wife, and soon, not even that, even, I love you, my future CEO. Ang hininga ni Clara ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw.
Ito ay isang masaker, isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao, sa kanyang pinaghirapan, sa kanyang kinabukasan. Bigla, isang maliit na boses ang pumutol sa nakakabinging katahimikan. Mama, napalingon si Clara. Nakatayo sa may pinto ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Mia, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Kinukusot nito ang mga mata. Mama, why are you crying? Noon lang napansin ni Clara ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Pinilit niyang ngumiti, isang nangiting basag at pilit. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Pagsisinungaling niya, ang boses ay garalgal. Lumapit si Mia at yumakap sa kanyang mga binti. Ang maliit at mainit na katawan nito, ang tanging totoong bagay sa nagyayelong mundo ni Clara. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagkawasak, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ito tungkol sa kumpanya, hindi na ito tungkol sa pera. Para sa'yo anak, lalaban si Mama. Binuhat niya si Mia pabalik sa kwarto nito. Hinintay niyang muling makatulog ang bata bago siya bumalik sa sala. Naupo siya sa dilim, pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Nang marinig niya ang huni ng mga unang ibon, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang matinis na tunog ng doorbell. Sino ang bibisita ng ganito kaaga? Naglakad si Clara papunta sa pinto. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Pagbukas niya, isang nakaunipormeng delivery man ang nasa labas. Ma'am Clara Villamor? Tanong nito. Tumango siya. Iniabot nito ang isang malaking brown na envelope. Sa kaliwang sulok sa itaas, may nakatatak na selyo. Isang selyo na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang selyo ng Regional Trial Court. Ang bigat ng sobre ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Ang selyo ng Regional Trial Court ay tila isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang balat. Isinara ni Clara ang pinto. Ang likod ay sumandal dito. Kailangan niya ng suporta. Naramdaman niyang nangangatog ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan niya lang ang sobre. Baka kung hindi niya bubuksan, hindi magiging totoo ang laman nito. Baka isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang papel sa kanyang kamay ay totoo. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay totoo. Pinunit niya ang sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang sigaw sa katahimikan ng umaga. Inilabas niya ang makakapal na dokumento. Ang mga salita ay formal at legal. Mahirap intindihin sa unang tingin. Civil Case Number 18-2045. Marco Villamor, Petitioner versus Clara Villamor, Respondent. At pagkatapos, ang mga salitang tumagos sa kanyang puso na parang mga pira-pirasong salamin. Petition for sole custody and guardianship. Huminto ang paghinga ni Clara. Ang hangin ay hindi na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang mga letra sa papel ay nagsimulang lumabo at sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Sole guardianship, nag-iisang tagapangalaga. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, pinipilit ang sarili na unawain ang bawat kasinungalingan. Nakasulat doon na siya. Si Clara ay isang unfit mother, isang inang career-oriented na laging inuuna ang trabaho kaysa sa pamilya. Isang inang emotionally distant at madalas wala sa bahay, iniiwan ang pag-aalaga kay Mia sa mga yaya. Ang bawat salita ay isang sampal, ang bawat parirala ay isang saksak. Ang mga gabing nagpuyat siya sa tabi ni Mia kapag may lagnat ito. Ang mga meeting na iniwan niya sa kalagitnaan dahil may school event ang anak niya. Ang bawat I love you mama na baon niya sa puso sa tuwing aalis siya papuntang opisina. Lahat iyon binura. Ginawang kasalanan, ginawang sandata laban sa kanya. At ang pinakamasakit, ang nasabing respondent
ay may kaduda-dudang moralidad na maaring maging masamang impluensya sa bata. Mayroong testigo, isang dating kasambahay na magpapatunay dito. Isang dating kasambahay? Pero wala siyang sinisante sa mga nakalipas na taon. Ang mga katulong nila ay matagal na sa kanila. Sino? Sino ang maglalakas loob na gawin ito? Napabitaw si Clara sa mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napahawak siya sa dibdib. Sa puso niyang parang dinudurog. Ito na iyon. Ito ang plano. Hindi lang nila kukunin ang kumpanya. Kukunin nila ang lahat. Kukunin nila ang kanyang buhay. Ang kanyang anak. Ang kanyang paningin ay napadako sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng console table. Isang larawan ni Mia, nakangiti, suot ang isang costume na prinsesa na medyo tastas ang laylayan. Naalala niya ang gabing iyon, araw, bago ang linggo ng wika sa eskwelahan. 2:00 na ng madaling araw nang matuklasan niyang nasira pala ang zipper ng costume. Imbes na bumili ng bago, kinuha niya ang kanyang lumang sewing kit at magdamag na tinahi iyon ng mano-mano para lang hindi masira ang pangarap ng anak niya na maging si Princess Aurora. Walang sino man sa korte ang makakakita niyon. Walang sino man ang makakaalam ng mga sakripisyong hindi kayang isulat sa papel. Doon, sa harap ng larawan ng kanyang anak, gumuho ang lahat ng tibay ni Clara. Ang galit ay nawala. Ang tapang ay natunaw. Ang natira ay purong takot. Isang takot na mas malalim at mas madilim kaysa sa kahit anong takot na naramdaman na niya. Ang takot ng isang inang malapit ng agawan ng anak. Nanginginig, dinampot niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay hirap na hirap i-dial ang numero. 1, 2, 3 beses siyang nagkamali bago niya nakuha ang tama. Nagring ito. Bawat ring ay isang paghila sa kanyang litid. Please, sagutin mo. Please. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at pamilyar. Hindi makapagsalita si Clara sa una. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Gavin? Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Gavin, tulungan mo ako. Saan ka? Pupunta ako. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Iyon ang sagot ni Gavin sa kabilang linya. Isang pangako. Isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Hindi nagtagal, dumating siya. Natagpuan niya si Clara na nakaupo sa sahig, sa gitna ng mga nakakalat na papeles ng kaso, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay blanko, walang luha, na mas nakakatakot pa kaysa sa malakas na pag-iyak. Walang imik na pinulot ni Gavin ang bawat piraso ng papel. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Pagkatapos, marahan niyang tinulungan si Clara na tumayo at umupo sa sofa. Pumasok siya sa kusina at bumalik na may dalang isang baso ng maligamgam na tubig. Uminom ka muna, sabi niya sa mahinahong boses. Nanginginig na tinanggap ni Clara ang baso. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Ang kaunting init mula sa kamay ni Gavin ay ang unang init na naramdaman niya sa loob ng maraming oras. Isang maliit na bagay, ngunit sa mga sandaling iyon ay lahat. Pinanood siya ni Gavin na uminom. Nang maibababa na ni Clara ang bas, umupo ito sa tapat niya. Tinitigan niya ang mga mata ng kaibigan, mga matang puno ng pag-aalala. At isang bagay pa, galit. Isang galit na para sa kanya. Hayop siya, Clara, sabi ni Gavin. Ang boses ay mariin. Hayop siya para gawin to sa'yo. Ang mga salitang yon ang bumasag sa yelo na bumabalot sa puso ni Clara. Isang hikbi ang kumawala. Sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nayanig na sa pag-iyak na kanina pa niya pinipigilan. Hindi nagsalita si Gavin. Hinayaan niya lang si Clara na ilabas ang lahat. Hinayaan niya ang mga luhang linisin ng sakit at takot. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, nagsalita si Gavin.
Matagal ko nang nararamdaman na may mali, Clara. Pag-amin nito. Sa mga kontratang pinapapirmahan niya, sa mga biglaang pagbabago sa kumpanya. Pero wala akong ebidensya at nirerespeto ko ang pamilya mo. Tumingin ito sa kanya. Pero ngayon, tapos na ang respeto. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay napalitan ng isang pagod, ngunit matatag na determinasyon. Anong gagawin ko, Gavin? Aagawin na niya. Si Mia. Hindi. Mabilis na sagot ni Gavin. Hindi natin hahayaang mangyari yan. We need to fight back, Clara. Hindi sa paraang gusto nila. Sa paraan natin. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Ang isip ay gumagana na. Dalawa ang laban na to. Una, ang kumpanya. Pangalawa, si Mia. Magkakonekta sila. Gagamitin nila ang pagiging abala mo sa kumpanya laban sa'yo sa custody case. At gagamitin nila ang custody case para sirain ang focus mo sa kumpanya. Huminto siya at humarap kay Clara. Kailangan kong makita lahat. Lahat ng report na ginawa mo. Lahat ng email mo sa mga kliyente. Lahat ng overtime mo sa opisina. Lahat ng resibo ng mga laruan ni Mia. Lahat ng drawing niya para sa'yo. Kailangan nating ipakita sa korte kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang tunay na ina. Habang nagsasalita si Gavin, naramdaman ni Clara na may nagbabago sa loob niya. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng tapang. Ang desperasyon ay nagiging plano. May isang bagay pa, sabi ni Gavin, na tila may naalala. Ang trust fund ni Mia, naaalala mo? Yung itinayo ng papa mo para sa kanya bago siya pumanaw. Hindi yun pwedeng galawin ni Numan, kahit ni Marco. Nakapangalan lang yon kay Mia. Halos nakalimutan na ni Clara ang tungkol doon. Isang maliit na detalye sa gitna ng malaking imperyo. Ngunit ngayon, ang maliit na detalyeng iyon ay tila isang balwarte. Isang pader na hindi kayang gibain ni Marco. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa kanyang puso. Kaya niya to. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ang sandali ng kapanatagan ay biglang pinutol. Pumasok si Manang Lydia, ang kanilang matapat na kasambahay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nag-aalangan siyang lumapit. Ang mga mata ay palipat-lipat kina Clara at Gavin. Ma'am Clara? Panimula niya. Ang boses ay nanginginig. Pasensya na po sa abala. Ano yon, Manang? Tanong ni Clara. Yumuko si Manang Lydia, hindi makatingin ng diretso. Ma'am, si Sir Marco po, sabi niya ng pabulong. May pinapabaklas sa hardin. Hardin. May isang hardin lang sa buong Villamor Holdings compound na papasok agad sa isip ni Clara. Hindi ito ang mga modernong landscape na idinisenyo ng mga mamahaling arkitekto. Ito ay isang maliit na espasyo sa likod ng main building. Isang tagong paraiso na puno ng mga rosas ng kanyang ina. Bago pa man naging tore ng bakal at salamin ang Villamor Holdings, naroon na ang hardin na iyon. Ang kanyang ina, si Amalia, ang nagtanim ng bawat puno ng rosas gamit ang sarili niyang mga kamay. Iyon ang kanyang santuwaryo. Kapag pagod na sa mga numero at kontrata, doon siya pumupunta para huminga. Nang pumanaw ito, ipinangako ni Clara sa sarili na hindi niya kailanman hahayaang masira ang lugar na yon. Anong pinapabaklas? Tanong ni Clara, ngunit hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay ni hindi na nag-abalang magsuot ng sapatos. Sumunod si Gavin. Ang damo sa bakuran ay basa pa sa hamog ng umaga, malamig sa kanyang mga paa. Pagdating nila, sa likod ng gusali, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa kanila. Dalawang construction worker ang walang awang nagbubunot sa mga puno ng rosas gamit ang mga pala at piko. Ang mga puting rosas na kasing busilak ng perlas, ang mga pulang rosas na kasing kulay ng dugo, at ang mga dilaw na rosas na paborito ng kanyang ina. Lahat ay nakahandusay sa lupa. Ang mga tangkay ay bali. Ang mga talulot ay lapisat at may mantsa ng putik. Isang maliit na bulldozer ang nakaparada sa gilid, handang patagin ang lahat. At nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid,
ay si Marco. Katabi niya si Selene. Nakahalukip-kip si Selene, isang munting ng ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nang makita nila si Clara, naglakad si Marco palapit. Ang kanyang muka ay walang emosyon na para bang nagpapatanggal lang siya ng mga damo. Clara, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. You should be resting. Itigil niyo to, sabi ni Clara. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Ang kanyang tingin ay hindi na sa mga rosas, kundi diretso sa mga mata ni Marco. Itigil niyo to ngayon din. Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Hindi pwede. May darating na bagong investors galing Japan. Sabi ni Celine, this would be a perfect spot for their private parking space. It shows our commitment. Commitment? Ulit ni Clara, ang bawat pantig ay may tumutulong lason. O baka naman para burahin ang lahat ng bakas ng pamilya ko dito? Don't be so dramatic, Clara, sabi ni Celine na lumapit na rin. It's just a garden. Business is business. Ang mga salitang iyon, it's just a garden. Para kay Celine, iyon lang, lupa, halaman. Pero para kay Clara, ang bawat ugat na binunot nila ay isang piraso ng kanyang alaala. Ang bawat talulot na nayapakan nila ay isang patak ng dugo mula sa puso ng kanyang ina. Ito ang huling dayami, ang huling insulto na hindi na niya kayang palampasin. Hindi na siya nakipagtalo, hindi na siya sumigaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang sakit ay nagmetamorphose. Ang kalungkutan ay naging apoy. At ang apoy na yon ay dahan-dahang namuo at naging isang matigas at malamig na yelo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, lumuhod si Clara. Sa gitna ng mga nasirang halaman, pinulot niya ang isang puting rosas. Ang mga talulot nito ay may mantsana ng putik. May isang tinik na tumusok sa kanyang palad, ngunit hindi niya iyon ininda. Naramdaman niya ang maliit na patak ng dugo na dumaloy sa kanyang kamay, mainit at totoo. Tinitigan niya ang rosas. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang kanyang asawa. Ipinakita niya rito ang bulaklak. Tandaan mo ang araw na to, Marco. Sabi niya, ang boses ay kalmado na. Isang kalmadong nakakapangilabot. Tandaan mo ang ginawa mo sa hardin ni Mama. Dahil sisiguraduhin kong ito ang magiging hitsura ng lahat ng pinaghirapan mo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Let her go. Narinig niyang sabi ni Celine kay Marco. She's just throwing a tantrum. Habang pabalik sila sa bahay, napansin ni Manang Lydia ang dugo sa kamay ni Clara. Kumuha ito agad ng first aid kit. Habang ginagamot ang maliit na sugat, bumulong ang matanda. Narinig ko po kanina yung isang trabahador, sabi ni Manang Lydia. Sabi po kailangan daw nilang bilisan bago dumating si Senyor De Villa. De Villa Roberto. Muli, ang pangalan na yon. Biglang nag-ring ang telepono ni Clara. Si Gavin. Lumayo ito kanina para sagutin ang isang tawag mula sa kanyang opisina. Ngayon, ang mukha niya ay seryoso. Clara, sabi niya, ang boses ay mababa at apurahan. I found something. My paralegal just confirmed. Marco has been liquidating company assets without board approval. Napatingin si Clara sa kanya. Ang puso ay kumabog. Nagpatuloy si Gavin at ang mga sumunod niyang sinabi ang nagpatibay sa lahat ng ang pirma ni Roberto De Villa. Para kay Clara, ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa tinik ng rosas na bumaon sa kanyang palad. Si Marco, naiintindihan niya. Si Selene, inaasahan niya. Pero si Tito Roberto, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang taong halos lumaki na siyang tinatawag na Inong. Sigurado ka ba, Gavin? Tanong ni Clara. Ang boses ay halos pabulong. 100%, sagot ni Gavin. Ipinakita sa kanya ang kopya ng dokumento sa kanyang tablet.
Hindi lang isa. 3 malalaking asset ng kumpanya ang na-liquidate sa loob lang ng isang buwan. At lahat, may pirma niya. Ang pagtataksil ay may iba't ibang antas. At ito ang pinakamalalim, pinakamatindi. Kailangan ko siyang makausap. Desidido niyang sabi, hindi bilang CEO, hindi bilang biktima, kundi bilang anak ni Ricardo Sandoval, ang taong minsan ay nagligtas sa buhay ni Roberto de Villa mula sa kapahamakan. Ang opisina ni Roberto de Villa ay hindi nagbago sa loob ng 30 taon. Amoy luma at mamahaling kahoy. Ang mga pader ay puno ng mga parangal. At sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa, naroon pa rin ang litrato. Isang litrato niya at ng ama ni Clara, nakangiti habang nangingisda sa Batangas. Tumayo si Roberto nang makita siyang pumasok. Ang ngiti nito ay pilit at hindi abot sa mga mata. Hija! Clara! Anong sorpresa naman ito? Sabi nito. Medyo malakas ang boses. Nag-aalok ng kape, ng juice, ng kahit ano para lang hindi mapunta sa tunay na dahilan kung bakit siya naroon. Umupo si Clara. Inilapag niya ang kanyang bag at tinitigan ito ng diretso. Kumusta na po kayo, Tito Roberto? Ayos naman, Hija. Medyo busy lang. Alam mo na, ang negosyo. Sagot nito, pinupunasan ng noo kahit malamig naman sa loob ng opisina. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Nandito po ako dahil sa negosyo, Tito. Sabi ni Clara. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Tungkol sa mga ari-arian ng kumpanya na bigla na lang naibenta. Nakita ni Clara kung paano nanigas ang mga balikat ni Roberto. Umiwas ito ng tingin at napatingin sa litrato sa kanyang lamesa. Ah, oo. Yun ba? Sabi nito. Tumikhim. Para sa kapakanan ng kumpanya iyon, Hija, kailangan natin ng liquidity para sa mga bagong investors na dala ni Marco. Mga investors na sisira sa hardin ni Mama? Tanong ni Clara, hindi inaalis ang kanyang tingin. Mga investors na kailangan nating pagbentahan ng mga ari-ari ang ipinundar ni Papa? Napalunok si Roberto. Ang mga daliri nito ay naglalaro sa isang mamahaling ballpen. Clara, ang business ay nagbabago. Kailangan nating mag-adapt. Huwag po nating pag-usapan ng business, Tito. Putol ni Clara. Pag-usapan po natin ang utang na loob. Sa salitang iyon, napahinto si Roberto. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. At sa isang kilos na hindi nito namalayan, ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumalaw at tinakpan ang litrato nila ng kanyang ama, na para bang nahihiya siyang makita sila ng matalik niyang kaibigan. Iyon na ang sagot na kailangan ni Clara. Tumayo siya. Ang pag-asa sa kanyang puso ay naging abo. Ang respeto ay naging awa. Salamat po sa oras ninyo, Senyor de Villa. Sabi niya, ang tito ay nawala na. Ang boses niya ay malamig at formal. Tumalikod na siya para umalis nang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang asawa ni Roberto, si Tita Elena, na may dalang isang tray ng tsa. Clara, Hija, sabi nito. Ang mukha ay nagliwanag. Ngunit nang makita nito ang tensyon sa silid, ang ngiti nito ay agad na nawala. Aalis ka na? Tanong ni Tita Elena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Clara ng tipid at tumango. Lumapit si Tita Elena para yumakap sa kanya. Mag-iingat ka, Hija. Bulong nito sa kanyang tainga. At sa pagyakap na yon, naramdaman ni Clara ang isang maliit at nakatuping papel na lihim na idinulas nito sa kanyang palad. Nagkunwari siyang walang naramdaman. Kumalas siya sa yakap, nagpaalam at naglakad palabas. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob ng elevator, sa loob ng kotse, hindi niya binuksan ang kanyang palad. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, sa isang parking lot na malayo sa opisina, doon lang niya dahan-dahang ibinuka ang kanyang kamay. Isang maliit na piraso ng papel mula sa isang notepad. Ang sulat kamay ay pambabae at nagmamadali.
May 2 salita at isang numero lang na nakasulat. Bodega numero 7. Ingat! Bodega numero 7. Ingat! Ipinakita ni Clara ang maliit na papel kay Gavin pagbalik nila sa kotse. Tinitigan ito ng abogado. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Bodega? Ulit niya. Warehouse? Saang lugar? Iyon ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ginamit ni Gavin ang kanyang mga koneksyon. Isang tawag sa isang kaibigan sa City Hall. Isang pakiusap sa isang dating kliyente sa customs. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay na parang walang katapusan, nakuha nila ang sagot. May isang lumang industrial park sa labas ng syudad, isang lugar na halos abandonado na. At doon, sa pinakasulok na bahagi, ay ang bodega numero 7. Gabi na sila nakarating. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan at sa headlight ng sasakyan ni Gavin. Ang hangin ay amoy kalawang at nabubulok na kahoy. Dito na lang tayo, sabi ni Gavin. Ipinarada ang kotse sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Malayo sa mismong bodega. Hindi natin alam kung may nagbabantay. Tahimik silang naglakad sa madilim na eskinita. Ang tunog lang na maririnig ay ang lagitik ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Ang bodega numero 7 ay mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Ang mga pader ay gawa sa yero na kinakalawang na at ang malaking padlock sa pinto ay mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Paano tayo papasok? Tanong ni Clara. Ngumiti si Gavin ng tipid at naglabas ng isang maliit na leather case. Isa sa mga unang bagay na natutunan ko bilang abogado, hindi lahat ng pinto ay binubuksan gamit ang susi. Pagkatapos ng ilang minutong pagkalikot, isang matinis na click ang bumasag sa katahimikan. Bukas na ang padlock. Dahan-dahan, magkatuwang nilang itinulak ang mabigat na pinto. Isang alon ng alikabok at amoy ng luma ang sumalubong sa kanila. Ginamit ni Clara ang flashlight ng kanyang telepono. Sa loob, ang bodega ay puno ng mga kahon, malalaki at maliliit. Ang iba ay may mga pangalan ng kilalang brand na nakatatak. Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Nagkatinginan sila ni Gavin. Nag-umpisa silang magbukas ng mga kahon. Ang laman, mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo, mga sapatos, mga alahas, mga relo. Sa isang sulok, nakita nila ang isang filing cabinet na hindi nakalock. Binuksan ito ni Clara. Puno ito ng mga resibo. Mga resibo mula sa Amanpulo. Mga plane ticket para sa 2 papuntang Paris. Mga hotel booking sa Italy. Lahat nakapangalan kay Marco at Selene. At lahat, binayaran gamit ang corporate credit card ng Villamor Holdings. Nandito lahat. Bulong ni Clara. Isang malamig na pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kanya. Ang ebidensya ng pagnanakaw nila. This is more than enough to file a case for embezzlement, sabi ni Gavin. Kinukuhanan ng litrato ang bawat resibo gamit ang kanyang telepono. Habang abala si Gavin, ipinagpatuloy ni Clara ang paghahalungkat. May isa pang folder sa pinakailalim ng cabinet. Mas makapal, mas mabigat. Nang buksan niya ito, hindi ito mga resibo, mga dokumento, isang detalyadong plano, isang listahan ng lahat ng maliliit na stockholder ng Villamor Holdings. At sa tabi ng bawat pangalan, may mga personal na impormasyon, mga utang, mga problema sa pamilya, mga kahinaan. Sa huling pahina, may isang proposal mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, ang Aguirre Prime Ventures, na nag-aalok na bilhin ang kanilang mga shares sa mababang halaga. Aguirre? Selene. Ito ay isang shell company. Ang plano nila ay unti-unting bilhin ang mga maliliit na shares hanggang sa makuha nila ang sapat na boto para patalsikin siya sa board. Mas malalim, mas tuso, mas demonyo kaysa sa inakala niya. Bigla, isang mabilis na anino ang dumaan malapit sa kanyang paa. Ah! Sa gulat,
Napasigaw si Clara at napaatras. Sa isang iglap, hindi na siya ang matigas na CEO. Isa lang siyang babaeng natakot sa daga. Sa kanyang pagatras, nawalan siya ng balanse at napahawak sa pinakamalapit na bagay sa kanya, ang braso ni Gavin. Clara, okay ka lang? Tanong ni Gavin. Hinawakan siya para hindi matumba. Daga. May daga, sabi ni Clara. Ang puso ay kumakabog. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang sandali ng kahinaan. Isang sandali ng pagiging malapit. Hayaan mo na yon, sabi ni Gavin. Ang kanyang boses ay malumanay. Mas malalaki ang mga daga na hinaharap natin. Bumitaw si Clara. Medyo nahihiya. Salamat. Tumingin siya sa mga dokumento sa kanyang kamay. Gavin, may mas malala pa. Ipinakita niya ang folder. Habang binabasa ito ni Gavin, ang kanyang mukha ay lalong nagseryoso. Sino ang nagbabayad para sa upa ng bodegang to? Tanong niya. Sa ibabaw ng cabinet, nakita nila ang isang lease agreement. Ang pangalan ng umuupa ay hindi Marco Villamor, hindi Celine Aguirre. Isang pangalang hindi nila pareho kilala, Miguel Castro. Sino si Miguel Castro? Tanong ni Clara. Hindi ko alam, sagot ni Gavin. Pero aalamin natin. Sapat na ang kanilang nakita. Oras na para umalis, bago pa may makakita sa kanila. Lihim nilang isinara ang bodega. Ikinabit pabalik ang padlock na parang walang nangyari at tahimik na naglakad pabalik sa kotse. Habang naglalakad, naramdaman ni Clara ang isang maliit na pag-asa. May hawak na silang armas, may panlaban na sila. Nang malapit na sila sa kotse, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong salita. Isa lang itong litrato. Isang litratong malabo, butil-butil, at halatang kinuha mula sa malayo. Isang litrato nilang dalawa ni Gavin, nakatayo sa labas ng bodega numero 7. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi na nila pinag-usapan ang litrato. Hindi na kailangan. Ang banta ay malinaw. Hindi lang sila nakikipaglaban sa isang ganid na asawa at sa isang mapanirang kabit. Nakikipaglaban sila sa isang kalaban na nadilim. Laging nauuna ng isang hakbang. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Nagising si Clara hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga tawag, mga text, mga notifikasyon. Nang buksan niya ang social media, agad niyang naintindihan. Ang litrato. Ang litrato nila ni Gavin sa labas ng bodega. Nakapost ito sa isang sikat na gossip blog, malabo. Pero malinaw na sila iyon. Ang caption ay tuso at puno ng pahiwatig. Spotted. Ang asawa ng isang kilalang CEO. May lihim na meeting sa gabi kasama ang kanyang gwapong abogado. Habang ang mister ay pagod sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng kumpanya, ano naman kaya ang pinagkakaabalahan ni Mrs.? #JustAsking, #NoJudgment. Sa ilalim, daan-daang komento. Kaya pala laging mukhang malungkot si Mr. Villamor. Kawawa naman si Sir Marco. Nagtatrabaho ng tapat, tapos lolokohin lang pala. Mga babae talagang gahaman sa pera, pati abogado pinatos. Kasabay nito, nag-post si Celine sa kanyang sariling account. Isang litrato niya na nakatingin sa malayo, na may caption, "Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang manahimik na lang para sa kapakanan ng lahat. Tiwala lang, lalabas din ang totoo." Isang perpektong pagganap. Siya ang biktima. Siya ang martir. Naramdaman ni Clara na parang umiikot ang kanyang sikmura. Ang katotohanan ay binaligtad. Ang kanilang mga kasalanan, ipinasa sa kanya. Sa buong araw, naramdaman niya ang epekto ng lason.
tumawag ang isa sa kanyang mga amiga, si Marites, na kapwa miyembro sa isang charity organization, Clara Darling. Panimula nito, ang boses ay matamis, ngunit may kakaibang lamig. About the fundraiser next week, I think it's better kung wag ka na lang munang pumunta. You know, para iwas intriga. Para sa'yo din to. Bago pa man makasagot si Clara, ibinaba na ni Marites ang telepono. Isang business partner na dapat niyang kamiting ay biglang nag-cancel. Something came up, sabi ng sekretarya nito. Inihiwalay siya. Inilalagay siya sa isang isla kung saan siya lang mag-isa, habang ang buong mundo ay humuhusga. Nang gabing iyon, hindi na niya kinaya. Umupo siya sa kanyang study, tinititigan ang screen ng laptop kung saan nagkalat ang kanyang litrato at ang mga masasakit na salita. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, tuluyan siyang napahagulgol, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang maging matatag, pagod na siyang lumaban. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Lydia. May dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang tasa sa tabi ni Clara at tumayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan, sa paraang ginagawa nito, noong bata pa si Clara, sinuklay nito ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Alam mo, Ma'am Clara, panimula ng matanda sa mahinang boses, naalala ko ang mami niyo. Noong nabubuhay pa siya, may mga inggit din sa kanya. May mga nagkakalat ng kung ano-anong chismis. Kesyo may iba daw siyang lalaki. Kesyo naglalasing daw siya. Mga kasinungalingan. Napahinto sa pag-iyak si Clara at nakinig. Isang gabi, nakita ko siyang umiiyak din dito sa study. Pagpapatuloy ni Manang Lydia. Pero kinabukasan bumangon siya. Nagsuot ng pinakamaganda niyang damit. Sabi niya sa akin, Lydia, ang mga aso, tumatahol lang kapag hindi ka nila kilala. Huwag mong hayaang ang tahol nila ang magpatigil sa paglakad mo. Hinaplos ni Manang Lydia ang balikat ni Clara. May nakita rin po pala ako nung isang linggo. Si Ma'am Celine. May kausap siyang isang lalaki. Sa lobby ng isang hotel. Pamilyar po yung mukha. Parang yung laging nagsusulat sa mga artista. Isang mamamahayag sa entertainment. Isang gossip columnist. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kwento ni Manang Lydia ay parang isang baso ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Clara. Pinasigla nito ang kanyang kaluluwa. Pinatigas muli ang kanyang determinasyon. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat, Manang. Ngunit habang tinitikman niya ang init ng tsokolate, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag. Si Gavin. Clara. Sabi nito sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay seryoso at mabigat. May masamang balita. Humigpit ang hawak ni Clara sa telepono. Ano yon? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Gavin. Ginamit nila ang blog post. Ginamit nila ang litrato, sabi nito. Nagsampa ang abogado ni Marco ng urgent motion at inaprubahan ng hukom. Anong motion? Tanong ni Clara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng mabilis. Nagpatawag ang korte ng isang emergency hearing, sabi ni Gavin. Ang bawat salita ay parang suntok. Tungkol sa custody, base sa bagong ebidensya ng iyong immoral character. Ang silid ng hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang pag-ubo ng isang tao sa likuran, ang pagkaluskos ng papel, ang marahang pagtibok ng puso ni Clara sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabilang panig nakaupo si Marco. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng isang nag-aalalang ama. Katabi niya si Celine, hindi bilang opisyal na kasama, kundi bilang isang concerned colleague, nagbibigay ng suporta. Ang kanilang mga mata ay puno ng huwad na awa. Nakahawak ang kamay ni Clara sa kamay ni Gavin sa ilalim ng mesa. Malamig at basa ito sa pawis. Ang petitioner, panimula ng abogado ni Marco, si Attorney Mendoza, ay may ilalabas na isang testigo na magpapatunay sa pabayang pag-uugali
at kaduda-dudang moralidad ng respondent. Tumango ang hukom. Call your witness. Tinatawagan po namin sa witness stand si Ginang Lorna Cruz. Isang babaeng payat, mga nasa 40 anyos, ang tumayo mula sa likuran. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging sumusulyap sa direksyon ni Marco. Hindi siya kilala ni Clara. Hindi niya kailanman nakita ang mukhang ito sa kanyang bahay. Nang makapanumpa na ito, nagsimula na ang mga tanong ni Attorney Mendoza. Ginang Cruz, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang naging trabaho mo sa bahay ng mga Villamor? Opo, sagot ng babae. Ang boses ay nanginginig. Dati po akong yaya ni Mia. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Clara ang paghigpit ng hawak ni Gavin sa kanyang kamay. At sa iyong paninilbihan doon, ano ang iyong mga napansin sa pag-uugali ni Ginang Clara Villamor bilang isang ina? Huminga ng malalim si Lorna Cruz. Tumingin ito ng diretso sa hukom. Si Ma'am Clara po, lagi pong wala sa bahay. Laging gabi na umuwi. Minsan, amoy alak pa. At may mga gabi po na may ibang lalaking naghahatid sa kanya. Bawat salita ay isang patak ng asido. Ang mga kasinungalingan ay tuloy-tuloy, pinag-ensayuhang mabuti. Ang puso ni Clara ay parang kinukurot. Ito na ang katapusan. Paano niya lalabanan ang mga salitang binitawan na sa ilalim ng isang panunumpa? Your Honor, objection. Mabilis na sabi ni Gavin. Hearsay. Sustained, but the witness may continue with her personal observations. Sagot ng hukom. Ang mga mata ay nakatutok kay Clara na may bahid ng pagdududa. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Attorney Mendoza, isang kaguluhan ang nangyari sa may pinto sa likuran ng silid. Bumukas ito ng malakas. Isang lalaki ang nakatayo roon, hingal na hingal. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Clara dati. Pagsisisi. Si Roberto de Villa. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging ang hukom ay napataas ng kilay. Senyor de Villa, tanong ng hukom. May problema ba? Hindi sumagot si Roberto. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nilampasan niya sina Marco at Selenen na nakatingin sa kanya nang may pagtataka at gulat. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa makarating sa harap. Your Honor, sabi niya, ang boses ay pagod at basag. Ako po ay naririto para itama ang isang malaking pagkakamali. At ano yon? Tanong ng hukom. Ang babaeng yon, sabi ni Roberto, itinuro si Lorna Cruz, ay hindi kailanman naging yaya sa bahay ng mga Villamor. Siya ay binayaran. Binayaran para sirain ang pangalan ng isang mabuting ina. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Attorney Mendoza ay napatayo. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Sit down, Counselor. Mariing sabi ng hukom, ang atensyon ay na kay Roberto. Magpatuloy ka, Senyor. Kumuha ng isang maliit na digital recorder si Roberto mula sa kanyang bulsa. Your Honor, I was part of a conspiracy to take over Villamor Holdings. I am ashamed to admit it. Ngunit hindi ko kayang sikmurain na gamitin ang isang inosenteng bata sa aming kasakiman. Inilapag niya ang recorder sa mesa. Pinakinggan ko po ito kanina lang. Ang usapan sa pagitan ni Celine Aguirre at ng babaeng yan. Patawarin nawa ako ng Diyos. Pinindot ng court clerk ang play button. Unang narinig ang boses ni Celine, malinaw at malamig. Simple lang ang gagawin mo, Lorna. Sabihin mo lang lahat ng sinabi ko. Ito ang 50,000. Makukuha mo ang isa pang 50,000 pagkatapos ng hearing. Sumunod ang boses ni Lorna. Pero ma'am, hindi po ba delikado to? Baka po makulong ako. At muli, si Celine. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Basta tandaan mo, lasengga siya, pabaya at may ibang lalaki. Ulitin mo,
May sumunod na ilang segundong static, isang ingay na parang may nagalaw na kung ano. Bago muling luminaw ang boses, natahimik ang buong korte. Ang mukha ni Celine ay namutla na parang papel. Si Marco ay hindi makagalaw, nakatingin kay Roberto na para bang nakakita ng multo. Si Lorna Cruz ay nagsimulang humagulgol sa witness stand. Ang hukom ay umiling-iling. Ang mukha ay puno ng galit. This court will not tolerate perjury. Attorney Mendoza, I am holding your client in contempt. Petition for custody, dismissed with prejudice. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Clara. Napakabigat nito na halos hindi niya kinaya. Napahawak siya ng mahigpit kay Gavin. Ang mga luha ng pasasalamat ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Paglabas nila ng silid, hinarang sila ni Roberto de Villa. Yumuko ito sa harap ni Clara. Isang kilos na hindi kailanman ginagawa ng isang taong kasing poderoso niya. Patawad, Hija. Bulong nito. Hindi makatingin sa kanya. Bayad na ang utang ko sa iyong ama. Wala nang salitang kailangan. Tumangulang si Clara, isang tango ng pagtanggap at pag-unawa. Habang papalayo si Roberto, naramdaman ni Clara na nanalo sila. Nanalo sila sa isang mahalagang laban. Ngunit habang niyayakap niya si Gavin sa gitna ng hallway, nag-vibrate ang telepono nito. Kinuha ito ni Gavin. Ang ngiti ay hindi pa nawawala sa kanyang labi. Ngunit habang binabasa ang text message, ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng alarma. Clara, sabi niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Ipinakita niya sa kanya ang mensahe mula sa kanyang assistant. Sir, Marco is calling for an emergency board meeting. He's trying to sell the company. Ang panalo sa korte ay panandalian. Isang matamis, ngunit mabilis na tagumpay na agad hinalinhan ng isang mas malaking panganib. Ang pagbebenta ng kumpanya. Iyon ang huling barahan ni Marco. Ang kanyang scorched earth policy. Kung hindi niya makukuha ang Villamor Holdings, sisirain niya ito. Sisirain niya ang lahat ng itinayo ng pamilya ni Clara hanggang sa maging abo. Gaano kabilis niya magagawa yon? Tanong ni Clara habang nagmamadali silang bumalik sa opisina ni Gavin. Ang adrenaline mula sa korte ay napalitan ng isang bagong uri ng enerhiya. Isang malamig at kalkuladong urgensya. Sa pirma ni Roberto, mayroon na siyang sapat na boto mula sa board para magpasa ng isang resolusyon. Paliwanag ni Gavin, ang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Pero kailangan pa rin ng approval ng major stockholders. At ikaw yon. Ang ginagawa niya ay isang power play. Sinusubukan niyang takutin ng board para kumampi sa kanya bago mo pa magamit ang ebidensya laban sa kanya. Pagdating nila sa opisina ni Gavin, ang buong team nito ay kumikilos na. Mga paralegal na abala sa pagprint ng mga dokumento, mga junior lawyer na walang tigil sa telepono. I-file nyo na ang injunction, utos ni Gavin sa kanyang mga tauhan. Gamitin ang lahat ng ebidensya mula sa bodega. Fraud, embezzlement, corporate sabotage. We need to freeze all major transactions now. Habang ang legal team ni Gavin ay kumikilos na parang isang makinang may langis, pumasok si Clara sa isang bakanteng conference room. Kailangan niya ng isang sandali. Isang sandali para hubarin ang pagiging biktima at isuot muli ang baluti na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa ng pag-iyak. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, pangluksa, na para bang nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang kasal. Hindi. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para sa pagbabalik. Tumawag siya kay Manang Lydia. Manang, sabi niya, ang boses ay payay matatag at puno ng awtoridad. Ihanda niyo po ang navy blue power suit ko, yung may gold buttons, at pakisabi kay Mang Tonyo, ihanda ang sasakyan. Papasok ako sa opisina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya.
na sinundan ng isang boses na puno ng galak. Opo, ma'am. Agad-agad po. Makalipas ang isang oras, si Clara Villamor na humarap kay Gavin ay ibang-iba na. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na bun. Ang kanyang muka ay may light makeup, sapat lang para burahin ang bakas ng pagod at ilabas ang talim ng kanyang mga panga. At ang kanyang navy blue suit ay bumagay sa kanya na parang isang uniforme ng general. Hindi na siya ang asawang inapi. Siya na ang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Handa ka na? Tanong ni Gavin. Hindi maitago ang paghanga sa kanyang mga mata. Tumango si Clara. Mas handa pa kaysa dati. Bago sila umalis, dumaan muna siya sa kwarto ng kanyang anak. Si Mia ay mahimbing na natutulog, payapa, walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Clara sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang pisngi nito at hinalikan ito sa noo. Everything I do for you, anak. Bulong niya. Ito ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Habang nasa biyahe, tumawag ang assistant ni Gavin. Sir, nalaman na namin kung sino ang bibili sa Villamor Holdings, isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong. Ang pangalan, Apex Global, at ang nagmamay-ari, isang matagal nang katunggali sa negosyo ng ama ni Ma'am Clara. Nagkatinginan sila ni Clara. Hindi lang ito pagbebenta, ito ay paghihiganti. Isang personal na atake sa legasiya ng kanyang ama. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng tore ng Villamor Holdings, huminga ng malalim si Clara. Ito na. Sabay silang naglakad ni Gavin papasok sa lobby. Ang mga empleyadong nakakita sa kanya ay nagulat. Ang iba'y nagbulungan. Ang iba'y umiwas ng tingin. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang direksyon. Ang elevator patungo sa boardroom. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ika-40 palapag, ang ingay ng nagpupulong na board ay umalingaw-ngaw. Naglalakad na si Marco, nagpapaliwanag tungkol sa golden opportunity na dala ng Apex Global. Dahan-dahang itinulak ni Clara ang malaking pinto ng boardroom. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Si Marco, na nasa kalagitnaan ng pagsasalita, ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Si Celine, na nakaupo sa gilid, ay nanlaki ang mga mata. Naglakad si Clara papasok. Ang bawat takong ng kanyang sapatos ay tumutunog sa sahig na gawa sa marmol. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo ng mahabang mesa, ang upuan na para sa kanya. Ang upuan ng kanyang ama. Inilapag niya ang kanyang leather briefcase sa mesa. Isang malakas na clock ang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board bago tuluyang tumuon ang kanyang malamig na tingin kay Marco. Ngumiti siya. Isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. The emergency meeting is cancelled, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. But my own meeting is about to begin. Ang hangin sa loob ng boardroom ay sobrang bigat na halos pwede na itong hiwain ng kutsilyo. Si Marco ay nakatayo pa rin parang estatuang natigilan. Ang muka ay pinaghalong gulat at galit. Si Celine naman ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang upuan na para bang gusto niyang maging invisible. Anong ginagawa mo rito, Clara? Nabasag ang boses ni Marco nang sa wakas ay makapagsalita ito. This is a closed-door meeting. Talaga? Tanong ni Clara. Tinaasan ito ng isang kilay. Naglakad siya palibot sa mesa at tumayo sa tabi ng upuan ni Marco. Ang alam ko, stockholder pa rin ako. In fact, ako pa rin ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng kumpanyang ito. O baka naman nakalimutan mo na yon sa sobrang pagkaabala mo? Hindi sumagot si Marco. Si Gavin at ang kanyang team ay nagsimulang mamahagi ng mga folders sa bawat miyembro ng board. Makakapal na folder na puno ng mga dokumento. Ginoong chairman, mga miyembro ng lupon, panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na ito ang boses ng isang asawa, ito ang boses ng isang CEO. Pinatawag kayo ni Ginoong Villamor
para sa isang emergency. At tama siya. Meron ngang emergency. Isang emergency ng pagnanakaw, pandaraya, at pagtataksil sa kumpanyang ito. Binuksan ng mga board member ang kanilang mga folder. Ang kanilang mga mata ay nanlaki habang nakikita ang mga litrato ng mga mamahaling gamit mula sa bodega, ang mga resibo, ang mga bank statement ng corporate credit card. Sa loob ng mahigit isang taon, pagpapatuloy ni Clara, si Ginoong Marco Villamor at si Binibining Celine Aguirre ay sistematikong ninanakawan ng kumpanyang ito. Mula sa mga personal na biyahe hanggang sa mga luxury item, lahat ay ipinapasan sa Villamor Holdings. That's a lie! Sigaw ni Marco. Gawa-gawa lang yan. Talaga ba? Tanong ni Gavin, na ngayon ay nagsalita na. Kung gayoy maaari mo bang ipaliwanag, Ginoo, Villamor, ang mga dokumentong ito na nagpapatunay sa tangka ninyong paglikha ng isang shell company para bilhin ang shares ng ating mga maliliit na stockholder, isang malinaw na paglabag sa ating corporate bylaws at sa batas. Isang miyembro ng board, si Ginoong Tan, ang tumingin kay Marco nang may pagkasuklam. Marco, totoo ba to? Ngunit hindi pa tapos si Clara. Mayroon pa siyang huling baraha. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal na nakatutok kay Marco. Ang Apex Global, ang kumpanyang gusto mong pagbentahan ng Villamor Holdings, ay pag-aari ng pinakamatinding katunggali ng aking ama. Ibebenta mo ang legasiya ng aking pamilya sa mismong taong gustong sumira dito. Isang hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga miyembro. At bakit mo ito gagawin? Tanong ni Clara. Sinasagot ang sarili niyang tanong. Dahil ang isang bahagi ng perang pinagbentahan ay direktang mapupunta sa isang offshore account. Isang account na nakapangalan hindi sa kumpanya kundi sa'yo. At hindi lang yan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang pera sa trust fund ng anak ko, si Mia Villamor, na itinatag ng kanyang lolo, ay sinubukan din niyang galawin para pondohan ng transaksyong ito. Iyon na ang huling dagok, ang paggamit sa sariling anak. Sa harap ng mga taong ito na may sarili ring mga pamilya, iyon ay isang kasalanang walang kapatawaran. Tapos na ang laban. Ang chairman ng board, isang matandang lalaki na kaibigan pa ng ama ni Clara, ang unang tumayo. I am calling for a vote. Sabi nito, ang boses ay kulog. A vote to remove Marco Villamor as CEO and a member of this board, effective immediately. Seconded, mabilis na sabi ni Jitan. All in favor? Lahat ng kamay, maliban sa isa, ay itinaas. Kahit si Roberto de Villa na kanina patahimik, ay itinaas ang kanyang kamay ng may determinasyon. Tumingin si Marco sa paligid, hindi makapaniwala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos, Clara. Banta niya. Tapos na tayo, Marco. Sagot ni Clara. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Security. 2 guard ang pumasok. Nang papalapit na sila kay Marco, isang mabilis na paggalaw ang nakita ni Clara sa gilid ng silid. Si Celine. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanila, tahimik itong tumayo at mabilis na lumabas ng pinto, dala ang kanyang handbag. Walang nakapansin sa kanya. Walang pumigil. Nang hawakan na ng mga gwardiya ang braso ni Marco, dumaan ito sa harap ni Clara. Huminto ito sa tabi niya. Hindi siya tiningnan ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa bintana. Sa kinabukasan ng kumpanyang ngayon ay kanya nang muli. Magsisisi ka, bulong ni Marco. Bago siya tuluyang kinaladkad palabas, hindi siya sumagot. Nang maisara na ang pinto, isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isa-isang tumayo ang mga miyembro ng board at pumalakpak. Isang palakpak ng paggalang, isang palakpak para sa reyna,
na matagumpay na nabawi ang kanyang trono. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag kay Clara. Ang pagtakas ni Celine. Si Celine! Sabi niya kay Gavin. Hayaan mo na siya, sabi ni Gavin. Wala na siyang kapangyarihan dito. Ngunit isang security officer ang lumapit sa kanila. Ma'am, Mr. Reyes, sabi nito. Si Miss Aguirre po, bago umalis, binura niya lahat ng files sa computer niya. Pero nakuha po ng IT department namin ang hard drive bago niya ito tuluyang masira. Isang buwan na ang lumipas. Ang Villamor Holdings ay dahan-dahang bumabalik sa dati nitong kaayusan. O mas mabuti pa, ang pangalan ni Clara Villamor ay hindi na lang isang asawa. Siya na ang nagmamay-ari ng pangalan, ang CEO. Ang hardin ng mga rosas ay muling itinatayo, mas maganda at mas matibay kaysa dati. Si Marco Villamor, ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa buong Makati. Nawala ang kanyang negosyo, nawala ang kanyang pamilya. Ang kanyang reputasyon ay durog. Hindi na siya kailanman nakita sa mga social event o business gathering. Naging multo siya. Si Celine Aguirre, naglaho na rin. Ang hard drive na nakuha ng IT department ay nagbunyag ng mas marami pa. Hindi lang si Marco ang niloloko niya. Mayroon din siyang sariling offshore account at plano na iwanan si Marco para sa isa pang mayayamang negosyante. Isang patunay na ang kanyang motibo ay purong kasakiman. Ngunit pinili ni Clara na huwag nang usigin pa si Celine. Wala nang saysay. Ngunit ang pagtatapos ng laban ay hindi nangangahulugan ng agarang paggaling. Ang mga sugat ay malalim. Ang pagdududa ay nananatili. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Clara sa kanyang opisina, tinawagan siya ni Gavin. Clara, may gustong kumausap sa'yo, si Marco. Nanigas si Clara. Hindi niya inasahan ito. Wala nang dahilan para magkita pa sila. Ano ang gusto niya? Hindi ko alam, sabi ni Gavin. Pero sa boses niya, mukhang desperado at humingi siya ng last chance para magpaliwanag. Pagod na si Clara sa lahat ng paliwanag, ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili na kailangan pa rin ng closure. Kailangan niyang tingnan ang kanyang dating asawa sa mata, hindi bilang biktima, kundi bilang isang survivor. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa mata ng publiko. Nang dumating si Marco, hindi na ito ang Marco na kilala niya. Ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay may pagputi na. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Mukha siyang nabubuhay, ngunit wala ng kaluluwa. Clara, panimula niya. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Salamat at pumayag kang makipagkita. Hindi nagsalita si Clara. Hinayaan niya itong magpatuloy. Alam kong wala na akong karapatan. Ginawa ko sa iyo ang pinakamasahol na bagay. Sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Pero Clara, pinagsisisihan ko ang lahat. Nabulag ako sa inggit, sa galit, ang dami mong accomplishments at ako. Feeling ko, wala akong silbi. Ginawa ko yon para maramdaman kong may halaga ako. Tinitigan siya ni Clara. Wala na siyang galit, wala na siyang puot. Tanging isang malalim na awa. Awa para sa isang taong pinili ang kadiliman. Hindi ko nababawiin ang lahat, Clara. Hindi ko nahahamunin ang mga desisyon mo. Basta, sana mapatawad mo ako. Huminga ng malalim si Clara. Inilapag niya ang kanyang tasa ng kape. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi ko ipapako ang sarili ko sa nakaraan. Ang lahat ng nangyari na. Nagliwanag ang mukha ni Marco. So, ibig sabihin may pag-asa pa? Hindi, putol ni Clara. Hindi ko pinatawad ang ginawa mo. Hindi ko kayang patawarin ang pagnanakaw mo sa akin at lalo na ang tangkamong pagkuha kay Mia. Ang sakit na idinulot mo. Malalim iyon. Ang liwanag sa mukha ni Marco
ay agad na naglaho. Ngunit pagpapatuloy ni Clara, pinili kong palayain ang sarili ko mula sa galit. Hindi para sa iyo, Marco. Para sa akin. Para kay Mia. Hindi ko hahayaang ang iyong mga kasalanan ang magpabilanggo sa akin sa nakaraan. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Isang tseke. Isang malaking halaga. "This is not for you, Marco," sabi niya. "This is a clean break. Ito ang sa tingin kong kailangan mo para makapagsimula muli, malayo sa amin. Wala akong hihinging kapalit. Wala akong gustong marinig pa mula sa'yo. This is for my own peace of mind." Tumayo siya. Walang paalam. Nang papalabas na siya ng coffee shop, nakita niya si Gavin na naghihintay sa labas. Hindi ito lumapit sa mesa. Hinayaan itong mag-isa siyang harapin ang kanyang nakaraan. Lumapit si Gavin sa kanya. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang kanyang kamay. Isang simple, ngunit makahulugang kilos. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Gavin. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa lamig ng nakaraan. Walang salita ang kailangan. Isang paghawak lang. Isang pangako. "Clara," sabi ni Gavin. Ang kanyang tingin ay malumanay. "Mia is asking if I can join you both for the town fiesta this weekend." Napakunot ang noo ni Clara. Lihim siyang napangiti. Ang fiesta. Ang simpleng kasiyahan ng buhay. Ang layo sa mundo ng mga boardroom at kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, sabi niya, sigurado akong matutuwa si Mia. Ang kulay rosas na liwanag ng sumisikat na araw ay nagpinta sa langit ng San Roque. Mga makukulay na banderitas ang nakabitin sa bawat kanto, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang musika mula sa plaza ay malakas na umaalingaw-ngaw, halo-halo ang tunog ng drum and lyre band at ang boses ng isang lokal na singer. Piesta. Ilang taon na ang lumipas mula nang huli siyang dumalo sa isang fiesta. Ang kanyang buhay ay laging umiikot sa mga business trip, sa mga formal dinner, sa tahimik na pagpaplano sa opisina. Ngayon, sa gitna ng ingay, ng tawanan, at ng amoy ng inihaw na baboy at street food, naramdaman ni Clara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kalayaan. "Mama, Tito Gavin, look!" Si Mia, suot ang isang simpleng puting bestida na may makukulay na borda, ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang isang malaking cone ng cotton candy. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ngumiti si Clara. Isang ngiting hindi na pilit. Isang nangiting umaabot na sa kanyang mga mata. Hawak ni Gavin ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay magkasalikop sa kanyang mga daliri. Isang tahimik na pangako. Naglakad sila sa gitna ng karamihan. Narinig ni Clara ang mga tawag ng mga tindera, ang pagtawa ng mga bata, ang ingay ng mga games. Binilahan ni Gavin si Mia ng isang pinalutang na lobo na hugis minion. Nag-insist si Mia na pakainin si Clara ng cotton candy. "Sweet, Mama, di ba?" Tanong ng bata. Ang kanyang bibig ay puno ng asukal. Tumango si Clara, tumatawa. "Sweet, anak, pero mas sweet ka." Dumaan sila sa isang stall ng patintero at nag-insist si Mia na sumali sila. Pinaglaro ni Gavin ang bata at sa bawat hagigik ni Mia, naramdaman ni Clara na may bumabalik sa kanyang sarili. Ang sarili niyang kabataan. Ang sarili niyang kakayahang maging masaya. "Masaya ka ba, Clara?" Tanong ni Gavin, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Tumingin si Clara sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. "Oo, Gavin. Masaya ako. Hindi ko akalain na pwede pa akong maging ganito kasaya." "You deserve it," sabi ni Gavin. Masumigpit ang hawak sa kanyang kamay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang stage kung saan nagpe-perform ang isang grupo ng mga kabataan. Nag-insist si Mia na manood sila. Habang pinapanood nila ang pagsayaw ng mga kabataan, sumandal si Clara sa balikat ni Gavin.
Ang buong araw ay puno ng mga ganoong sandali. Simpleng kaligayahan, totoong tawa. Walang business agenda, walang backstabbing, walang power play. Nang papalubog na ang araw, bumili si Gavin ng dirty ice cream para sa kanilang tatlo. Magkatabi silang naupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno sa plaza, pinapanood ang pag-iilaw ng mga bituin. Nakatulog si Mia sa pagitan nila, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Clara. Marang hinaplos ni Clara ang buhok ng anak. Sana, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay isang bulong. Sana ganito na lang lagi. Kung ano man ang piliin mo, Clara, sabi ni Gavin. Ang kanyang boses ay malumanay. Narito lang ako, para sa'yo, para kay Mia. Hindi niya ipinilit ang sarili. Hindi niya tinanong kung mahal ba siya. Hindi niya sinamantala ang kahinaan niya. Iyon ang uri ng pagmamahal na ngayon lang niya natikman. Hindi ang pagmamahal na nakabatay sa pagkontrol. Hindi ang pagmamahal na nakabatay sa pagmamay-ari. Kundi ang pagmamahal na nakabatay sa paggalang at pagsuporta. Tumingin si Clara kay Gavin. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mga mata nito. Walang salita. Ngunit sa sandaling iyon, mas malinaw pa kaysa sa anumang deklarasyon ng pag-ibig, naintindihan niya. Nag-umpisa nang magsara ang mga stall. Ang musika ay humina. Ang mga tao ay nagsimulang magsipag-uwian. Clara, sabi ni Gavin, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi mo kailangang maging matigas palagi. Nag-aalangan siyang nagpatuloy. I'm here. Tinitigan siya ni Clara. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdamin na hindi na niya kayang itago. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang lumabas sa isang ngiti. Isang ngiti na hindi na niya kailangang ipaliwanag. Isang ngiting hindi na niya kailangang galingan. Isang ngiting mula sa puso. Lumipas pa ang maraming taon. Ang Villamor Holdings ay hindi lang nakabangon, kundi lumago ng higit pa sa inaasahan. Sa ilalim ng matatag at matalinong pamumuno ni Clara Villamor. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng integridad at kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Hindi na siya tinawag na asawa ni Marco. Siya na si Clara. Ang hardin ng mga rosas ay muling namulaklak. Ngayon, mas marami ng uri ng rosas, mas masgala, mas malawak. Hindi na lang ito santuwaryo ng kanyang ina. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at pagbangon. Mama, Tito Gavin, look. Isang malakas na tawag mula sa hardin. Si Mia, ngayon ay isang dalagita na, ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang isang basket ng sariwang bunga. Ang kanyang nangiti ay maliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, isang malinaw na refleksyon ng kanyang ina. Kasama niya si Gavin. Hindi na lang ito, Tito Gavin. Siya na ang asawa ni Clara, ang ama-amahan ni Mia. Ang kanyang balikat ay matatag. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng pag-ibig at paggalang. Pagkatapos ng mga taon ng paggaling, ng pagbuo muli, sa wakas ay pinayagan ni Clara ang kanyang puso na buong pagmamahal na magmahal muli. Ang kasal nila ni Gavin ay isang tahimik at pribadong seremonya, puno ng taimtim na pangako. Hindi na nila kailangan ng engrandeng pagpapakita. Sapat na ang kanilang kaligayahan sa isa't isa at sa kanilang munting pamilya. Ayos ba ang ani mo, anak? Tanong ni Clara. Yakap si Mia. Opo, Mama. Tingnan niyo po ang daming mansanas. Tumawa si Gavin at ginulo ang buhok ni Mia. Baka mas masarap pa yan kaysa sa binili natin sa supermarket. Naupo silang tatlo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga na ngayon ay mas malaki na rin. Kinain nila ang mga sariwang prutas, ang kanilang mga tawanan ay umaling-awngaw sa hardin. Para kay Clara, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Hindi niya kailanman lubos na pinatawad si Marco. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili sa pag-iisip na siya ay hindi sapat. Pinatawad niya ang sarili sa pagpili ng maling pagmamahal.
Natagpuan niya ang kapayapaan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpili na magpatuloy, sa pagpili na buksan ang kanyang puso sa isang pag-ibig na totoo, patas, at walang kondisyon. Ang kanyang lakas ay hindi na nakabase sa kung gaano siya kahirap patumbahin, kundi sa kung gaano siya kabilis bumangon at kung gaano siya kayang magmahal ng buo. Tumingin si Clara sa kanyang pamilya, kay Gavin, na laging naroon, matatag at mapagmahal, at kay Mia, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa. Inabot ni Gavin ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng kamay ni Clara. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. At sa sandaling iyon, sa gitna ng namumukadkad na hardin, sa ilalim ng nagtatapos na araw, ngumiti si Clara. Isang ngiting hindi na nagtatago ng sakit. Isang ngiting hindi na nagtatago ng tapang. Isang ngiti ng isang babaeng malaya na. Isang ngiti ng isang babaeng buo na. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan.